Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 10:8-11. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ipahayag ang pananampalataya. Ang mabuting balita na ating narinig ay salita ng Diyos na inilagak ng Espiritu Santo sa ating puso at bibig. Ito ang salita ng pananampalataya na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama mula sa mga patay. Ang pananampalatayang ito na nasa ating puso ay dapat nating ipahayag. Awit 32:3-5. Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nanghina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko itinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Ipahayag ang tinanggap na kapatawaran. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na magpapatawad ng ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalipuan. Nagpatotoo si David na nang kilalanin at ipahayag niya ang kanyang kasalanan sa Diyos, pinatawad ng Diyos ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay nakabatay sa ating pananampalataya na ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Hebreo 4:14-16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal na pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon ba'y walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Si Jesus ang ating pinakapunong pari. Bilang pinakapunong pari, ang Panginoong Jesus ay dumaramay sa ating mga kahinaan. Inihahatid niya sa Ama ang mga pangangailangan na hinihiling natin sa panalangin. Sa pananalangin at pamumuhay, ang ipahayag natin ay ang ating pananampalataya na tutugunin ng Ama ang ating mga panalangin sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ipinagkait sa atin ng Diyos ang kanyang anak, kaya't makatitiyak tayo na ibibigay din ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapong ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso,
kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Ipahayag ang pagtanggap. Ang pananalangin ay hindi lamang pagbigkas ng mga hiling. Ito ay pagsasabibig ng pananalig na ang Diyos ay dumirinig at tumutugon ng panalangin. Kapag ang hinilig natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, manalig tayo na tinanggap na natin ang ating hiling dahil tiyak na ito ay tutugunin ng Diyos kahit hindi pa natin nakikita. Napakahalaga ng ating isinasabibig. Ang pananampalataya na inilagay ng Espiritu Santo sa ating puso ay dapat nating ipahayag. Ito ang mabuting kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.